Happy Sabbath mga kaigsunan. Good morning. So first of all, I would like to thank ito mga batanon sa paggamit sa ilang talento diha sa Ginoo. Thank you po sa itong mga niganta, seekers of your heart. Grabe ka nindot ang mensahe sa awing mga kaigsunan, makapaandam sa ato ang mensahe sa pulong karong kabutanon. So, I would like to thank this opportunity. I would like to thank everyone for this opportunity to speak in front of you today regarding God's Word. So, ato ang theme karon mga kaigsunan sa ato ang Sabbath School promotional talk is Thanksgiving. Pagpasalamat mga kaigsunan. And ang katawanan mga kaigsunan kay every time nga mo speak o promotional talk, matunggan din ko Thanksgiving. Kung saan ang gusto ipabot sa Ginoo, dapat kong magpasalamat permanente kay taga na-report mga kaigsunan sa promotional talk, kami ginihatag Thanksgiving. But before we delve deeper into the message mga kaigsunan, I would like to request all of you to please bow down your heads with me as we pray. Let's pray. Our dear, kind, loving Heavenly Father, you are the God of everything, O Lord. We pray and praise you today as we start and delve deeper into your words. May you please open our hearts and minds so that we may be able to comprehend the lessons that you want us to learn today. And also help us as we continue to journey with you in this sinful world. Thank you so much for everything. That's all I ask in the lovely name of Jesus I pray. Amen. So mga kaigsunan, Thanksgiving. Sa pisaniya pa mga kaigsunan, pagpasalamat. This characteristic mga kaigsunan, being thankful sa tanang mga butang in everything that we have is a characteristic that most Christians have mga kaigsunan. Naanap na mga kaigsunan magpasalamat. Magpasalamat sa mga butang nga atong naangkon diha sa Ginoo. Pero mga kaigsunan, the irony is, lisod, it's very hard mga kaigsunan to give thanks to God if things are not going your way. Kung dili mahitabo ang mga gusto na mo mahitabo sa kinabuhi, lisod magpapasalamat sa Ginoo. Di ba? Yes or no? Amen. Yes, lisod mga kaigsunan. Now, let me bring you to the book of Philippians. Philippians 4, verse 4 to 7. That is our verse mga kaigsunan. And gisuwat ni siya ni kuan mga kaigsunan, Paul. And Paul wrote this during a time nga he was in prison. Nasa sa balangguan mga kaigsunan. Ang kani nga verse mga kaigsunan, gisuwat ni Paul sa panahon nga gipriso siya. And let me read it to you. Philippians 4 verse 4 to 7. Naingon gali sa bisinaya mga kaigsunan. Tara. Busa, mga hinigugma kong mga igsuon. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, subrion ko paglipay kamo. No? Be thankful, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. No? Now what is Paul trying to say here mga kaigsunan? Paglipay kamo, if you were in Paul's shoes mga kaigsunan, you are in prison. Wala, naka sa presohan mga kaigsunan. Dili ka kataon kung dili ka hatagan sa imo mga si Paul mga kaigsunan, he was able to eat because of the people dito sa Philippians magpadala niyang pagkaon.
Dira na siya makakaon mga igsunan because of the gifts sa mga tao dito sa Philippines. Ikaw mga igsunan, kung di ka makakaon, nakakasubisuhan, imuhang movement limited, di ka makabuhat sa imong gusto buhaton. Kaya nakaka, ginabantayan ka, nakasubisuhan, dili ka kaliho, o niya. Kani, ang imuhang mga liho, limited na kaayo mga kaigsunan. O niya, dili pa yun certain ang imong kinabuhi. Kaya tungkol, pwede bisan unsang panahon, kuwaon ka sa guard, ingon ka na, okay, patyon ka na mo karon, i-execute ka, kay mo na orders sa taas. Now, will you be able to say this? Rejoice! Pasalamat niya ang Ginoo. Praise His name, mga kaigsunan. Now, mga kaigsunan, this is a lesson para sa ato mga kaigsunan. Niingon ang si Paul nga angay ka magpasalamat sa tanang mga butang na atong na eksperyensyahan sa kinabuhi. Dili lang sa haruhay, kundi apil sa mga kasakit na atong na tagamdaman. And what is that? Mga kaigsunan, as people diri sa kalibutan, we are stubborn. Stubborn ta mga kaigsunan. And because of our stubbornness, we sometimes forget God when things are going our way. O ato ang mga pangandoy diha sa kinabuhi, maangko na to, malimtan na tong Ginoo. And ang Ginoo mga kaigsunan, ingon pa si George Mueller mga kaigsunan, usa ka pagtotoo diha sa Ginoo. Ang Ginoo mutugot og mga pagsulay aron kita mahinuol kaniya. Ningon si George Mueller mga kaigsunan, ang mga pagsuway magkanabutan kung di ta moduol sa Ginoo. Kay kung usabit ta sa atong kaugalingong kusog mga kaigsunan, ang kanang mga pagsuway na atong na tagamtaman magkalisod hantod nga di ta makaya. Hantod nga moduol na ta sa Ginoo. Unya gituyo na sa Ginoo mga kaigsunan, kay kabaw siya nga kung di lisod-lisoron ang atong kinabuhi, di ta moduol niya. Nya di na ganahan ng Ginoo kung kita dili may duol niya, may layong kanan niya, kay di ta maluwas o dili ta magpaduol kaniya. Now, mga kaigsunan, the one lesson that naingon si Paul mga kaigsunan, unsa may karakteristik ni Paul, kanong nakaingon man siya na pasalamati ang Ginoo sa tanang mga eksperyensya diha sa imong kinabuhi. No, niingon siya dili mga kaigsunan sa verse 10, dako gayud ang akong kalipay diha sa Ginoo. Tungod kay hinumduman ninyo ako pag-usab. Nasayon ako nga kanunay kamong nagunahuna alang kanako. Apan wala lang kamo makahigayon sa pagpakita ni ana kanako. No? Verse 11. Wala ako mag-ingon ni Eli aron sa pagsabot nga may gikinahanglan ako. Kay nakakakon ako nga makuntinto bisan unsa ang akong kahimtang. Makahibalo akong kinabuhi diha sa kawan-on o diha sa kasadya. Kining tanan natun-an ko aron bisan unsa ang akong kahimtang, busog man o gutom, magandang kayaon man ang akong panginabuhi o dili, kuntinto gihapon ako. Mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagpalikon kanako. Grabe ang statement ni Paul mga kaigsunan, no? I am contented in whatever circumstances I am in. Kontento ra ko kay tungod anaa si Kristo. Ana siya mga kaigsunan.
Now, unsa man day mga kaigsunan, if we put our trust in God. No, unsa man day makuha nato og if we put our trust in God. Now, the Lord, mga kaigsunan, aduna siya assurance, mga kaigsunan, nga kung atong ipahat or atong i-surrender diha ang niya, ang atong pagsalig, niingon ang Ginoo, mga kaigsunan. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, pangayua hinuon sa Dios ang inyong mga gikinahanglan piniagi sa pag-ambot nga may pagpasalamat. O kung buhaton ninyo kini, hatagan kamo sa Dios o kalinaw diha sa inyong kasing-kasing o hunahuna tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus o ang kalinaw nga gikan kaniya dili gayon nato matungkad. No? Mga igsunan, Paul didn't just encourage us to be thankful in whatever circumstance atong kinabuhi. Naa si assurance sa mga igsunan nga gaingon, ayaw kamo kabalaka sa unsang mga butang diha sa inyong kinabuhi kay anaa si Jesucristo. No? Mga igsunan, the Lord is in control of our lives. Too mo na, dili. The Lord knows everything. Too dili. The Lord knows every little detail diha sa imong kinabuhi. And that is very true. Sa mga ningon pa kay Ginoo sa mga buhok sa imong ulo, kabaw ko bilang na sila diha. And that goes to show, mga igsunan, nga the Lord is with us every moment of our lives. Ang ay baka makabalaka, mga igsunan, o ang ato ang Ginoo ang duwa sa atong kiliran permente dili. Gitawag pa kanita, mga igsunan, o mga anak sa Dios. Ako mong basahan sa ato ang verse 1 John 3 verse 1. Hunahunaan ninyo kung unsa kadako ang paghigugma samahan kanato. Gitawag niya kita nga mga anak o tinuod gayon kini. We are the sons of God, mga igsunan, and our Father in heaven is the one who created the universe. Ana ba'y amahan, mga igsunan, nga gusto o kasakit sa iyang mga anak? Wala. So we must not worry, mga igsunan, and we must thank God kay naa gyud siya sa atong kiliran. No? Tawag kita mga anak sa Ginoo. Now, another verse here, mga igsunan, ingon nga ipakita ninyo ang inyong kaaghob sa tanang mga tao. Ano sabi? Philippians 4 verse 5. Ipakita ninyo ang inyong kaaghob sa tanang mga tao. Hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Ano sabi kaaghob, mga igsunan? Sa akong nabasahan, this is gentleness, no? Moderation, yieldingness, surrender, no? Kana, mga igsunan, mo na kaaghob. Unsa may pasabutan ni? Let your moderation be known unto all men. Sa book ni George Mueller, mga igsunan, niingon siya nga ang moderation, ang kaaghob is yieldingness. Ang pag-yield diha sa pulong sa Ginoo. Ang pag-yield, ang pag-surrender o pagpaubos diha sa imong isig katao. Mao na siya ang kaaghob, mga igsunan. O inon ta, mga igsunan, pagpaubos kamo sa tanang tao diha sa kalibutan, inyong mga igsoon, inyong mga kontra, inyong mga amigo, amiga, tanang mga tao, pagpaubos kamo. Lisod dili. Lisod, mga igsoon, naaguro, usahay mga ikon ko, mga igsoon, dili ko usahay magpaubos ko kay abusaran akong pagkamaayo. Sakto dili. Usahay, mga igsunan. But George Mueller said, mga igsunan, angay lang na siya ng mga paghuna-huna kung wala kay amahan diha sa langit.
Kita mga kaigsunan, if we yield, if we surrender, if we lower our pride down diha sa atong isig katao, we should not think nga abusaran ang atong pagkamaayo. Tungod kay ang atong amahan at naa sa langit nagatan-aw kanato o ang atong amahan dili mo sugod nga kita abusaran. Sakto dili. So we should always, mga kaigsunan, remember, usa lang mga kaigsunan, contentment. Contentment is the key to thankfulness. Whatever happens in our lives, mga kaigsunan, whether we are experiencing good things or we are experiencing bad things, labi na sa atong mga panahon karon nga grabe na ang kalamidad, mga butang nga atong mga na-experiencehan nga wa ta ka-expect ma-experiencehan, be thankful because God sees you and God is willing to help you if we remain grateful, if we remain thankful diha sa iyahang ngalan. That is what Paul is trying to say. Whatever circumstance you have in your life, dili man gani kita maka-experience sa experiencehan ni Paul nga napriso, but we are experiencing something na piras-piras na sa iyang kaigsunan. Mga kasakit, mga problema. Apan, the assurance there is God is always with us. And we are the sons of God. And as sons of God, we are privileged enough to receive His help. We are privileged enough to receive His power if we ask and remain grateful diha sa Ginoo. So I hope, mga kaigsunan, this short message will be enough to sustain us and to encourage us that we should not worry and we should always be thankful because the Lord God is faithful diha sa ato. This is my prayer.